Day 2. Lakas ng tama talaga ng mga kasama ko. Hindi na kontento sa overnight lang na staycation. Gusto pa mag-extend. So dahil hindi na kami pwedeng mag-extend ng staycation dun sa Shore Residences sa una naming napagbukan dahil may nakapag-book na daw na susunod sa amin. Kaya naisip namin na mag-book dito sa Breeze Residences. Lakas talaga ng tama. Diyos ko, napaka-spontaneous ng staycation na to. Hindi siya planado. So, ito na nga, andito kami, waiting kami sa mag-a-assist sa amin dahil nililinis pa daw yung unit. So, papakita din namin sa inyo yung unit na na-book namin. Ito yon. Ganun din, same din, katulad din sa Shore Residences. Kompleto din sa gamit, may lutuan, may mga plates, may mga cups. Ayan, kompleto din siya. Ayan, may mga utensils and cups, may dyan sa cabinet, yan, meron din silang lutuan. At lahat na mga kailangan namin, actually nandyan na. Except syempre sa food. Yan, tapos may oven din, may ref. Yan yung mga plates sa ilalim. Pero hindi namin yan nagamit lahat. Kasi bumili na lang kami ng food. Umorder ulit kami ng food dahil ayaw na namin maghuga. Syempre may katamaran, charot. Yan, ganun din. Very comfy siya pag-stayhan. Nawili, feeling rich kid ang mga hinayupak. Ayan, kala mo talaga, parang ayaw na nga magsiuwian yung dalawa. Mahirap kasama nitong mga to sa mga ganitong trip ng buhay nila. Diyos ko, day, uwi na ako dyan. Kasi nga, alam mo na, sunod-sunod na, alam kong magiinom na naman ngayon. Yan yung bed. Tapos meron pa yung extra bed. Kasi ang binubook talaga ng friend ko is may extra bed lagi. Yun yung lagi niyang binubook dahil tatlo nga kami dito. At yan, meron din siyang extra na kumot. At yan, meron din siyang extra na ganon. At may balcony din. Dito naman yung view niya, nakaharap naman siya dun sa, nakikita mo dito sa balcony yung pool. At yung, hindi ko alam kung anong part yan ng Pasay. Pero parang may ginagawa siyang reclamation ka ng Berlu. Hindi ako sure. Pero ito yung view namin sa balcony. Pero wala naman tumatambay dyan kasi maliit lang yung space at kaya kami nag-staycation para mag-banding. So nasa loob lang kami. Ayan yung pool area niya. Hindi na kami nag-swimming kasi additional 300 pesos naman dahil yung time na yun, holiday yan. Alam ko ano to. Chinese New Year. So sabi ng admin ng condo na to is actually kahit sa condo naman, kapag holiday, 300 pesos. Pero pag ordinary day lang, 150 pesos lang yung additional nyo kung gusto nyo magkaroon ng access sa pool. Ayan, tapos bumaba kami kasi may mall yung, yung condo na to. Pagdating namin, puro mga Chinese Kinamberlu restaurant na hindi namin bet yung food at sarado kasi nga Chinese New Year. So wala naman na naman kaming nabili. Ay nako, talaga kayo. Gutom na kami that time kasi nag-check out kami sa una namin dun sa shore is 12. Hindi pa kami nag-lunch. Tapos, nakapag-book kami. Syempre, 2 p.m. pa yung check-in. Hindi pa kami kumakain mga mi. Ayan. Yan, kalokohan yung dalawa. Hanap kami ng makakain. Wala kami makain. Kaya bumalik ulit kami sa taas at nag-isip kami na Grab na lang at magpadala dun sa friend namin ng food. So, dinalhan niya kami ng food. Sobrang bait. Hello, Ricardo. Charot. Hindi talaga Ricardo name niya. Salamat sa pagdala ng food sa amin. At ang ganda. Parang kukunin na Lord yung mga nandun sa part na yun. Charot lang. Ganda. Sobrang ganda ng sunset dyan. Ito lang yung nagustuhan ko sa balcony part na to. At yan si Ricardo. Na friend ng aming friend, hinayupa, kaharutan, demonyo ka. Bye!